Hi guys, good morning. Kukuha kami ng pangtabon sa buto ng ampalaya, yung tayo ng kalabaw, yung tuyo. Yun ang ilalagay natin dito kila Saldi. Wala pa sila. Naunahan tayo. Naunahan natin sila. May mga nagagayak ng palay doon sa dulo. Sa lupa din nila boss ni Parin Pade. Kaya itong daan natin open na ulit. Napaka-importante kasi nung tatamnan natin buhaghag o maluwag yung lupa. Yan, kagaya niya na naulanan niya, nasiksik yan ng konti. Mahihirapan yung buto man yan o punla. Kailangan maluwag yung lupa na tatamnan natin. So ganyan po yung lagi namin ginagamit. Either ipa na sinunog or yung tain ng kalabaw na tuyong-tuyo. Tapos haluan ng konting ipa o kung meron tayong coco peat. Bago natin ilagay yung buto, lagyan natin ng konti. Tapos yung pantatakip natin ganun din, para hindi mahirap kung sakaling lalabas na yung ugat ng buto o punla, hindi sila mahirapang kumapit sa lupa. Napaka importante po nun. Pagka wala nun, medyo ang kagaya nung nangyari sa sili namin, hindi namin nalagyan yan, kaya medyo mahina silang lumaki, parang nabansot. Kasi nung tinanim namin yan, buhaghag yung lupa, naulanan, sumiksik, so nahirapan yung ugat nila. Pantabon. Kukuha kaming guys, pantabon sa tatanim naming ampalaya, para di mahirapan silang lumusot pagka tumubo na. Good morning po. Tayong buko namin. Magawa na po kaming yung tayo ng kalabaw. Tay, good morning po. Mga 2 sako lang yan pa. Na? Yung 2 sako, gulat ako sa'yo. Ayaw pa yun, dami yun. Ayun. Ano nga sa gadini yan, ganyan. May pala pa dito ngayon. Saan ba? Malapan. Pero po yung magandang pantabon ng tanim para hindi ho siya mapitpit. Tapos nag-absorb kaagad siya ng tubig, ng basa. Hindi ho siya mapipitpit, hindi mahihirapan yung buto. Ayan lang parang marami.
Nasa panero. Ayan pare. No? Ito maganda, maitim ito. Ito pare, maitim. Ito maitim ito. Pare, alam mo siga. Oo, siga. Ibig mo ganun. Ganda yun. Kala mo organic na organic. Oh. Maitim. Maitim yung kuko ko. Haluin na lang natin ang minsanang pare sa lolay. Baka magtatanim tayo. Pero hanggang di tayo tatanim, huwag natin tatanggalin ang sako. Para hindi Madry. matry. Ayan no, bagyang ano lang. Hindi kasi ito nasisiksik dahil ipa. Ano po ito? Pinag-poultryhan ng itik. Nag-poultryhan siya ng itik kaya halo-halo na siya yung dumi ng itik saka yung ipa. Kaya ho yun ang kinuha namin. Labo niya malakas yan. Meron din kaming kukunan. Pwede. Ayun. Kain kalabaw. Kaya lang. Maano pa siya. Yung konti lang yung tuyo. Kasi napapagtalian siya ng kalabaw. May pigs pa to. Yung pigs na organic nilang binili. Kaya parang may misleading. Guys, ako ay magandang pantabong sa ampalaya. Buhaghag. Buhaghag. Tayo ng manok. Tayo ng itik. Saka ipa. Nagsama-sama na po. Organic po talaga. Hindi nga ganda. Tingnan mo ay baging dyan. Oh. Ganda ng ugat. Puti. Okay. Ano po pare? Pare mo ang kalaki ng kayamanan mo. Di mabitawan ah. Kaya parang dami. Kailangan kayamanan. Wala nang kayamanan. Naubos na. Ayan o, meron. Kahirapan. Bibitawan mo pagkakahirapan. Pero month na ni paring ngenyo ano wala Oo. din birthday niya. Kalahating buwan na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ilan taon ka na, Bob? 18? 48, 49. Ito po sa ibang lugar po kinakain po rin. Tinatawag po nilang tatad. Dito po meron din kumakain nito. Bihira. Kung nga ho madalang lang siya ngayon. Ano to eh. Masustansya to eh. Yung ginigisa lang din nila yun, di ba? Gigisa. Gigisa Adobong nila to. malangin eh. Adobong tuyo. Adobong tuyo. Kaya lang tinatanggal yung ulo ata na yun. Oo pare, tinatanggal yan. Yung lahat nung nasa loob na yan, Ito na. tinatanggal. Natanggal na. Yan lang kinakain. Ako nakakain ako ng ano na siya, yung adult na siya. Kasi to baby pa lang to. Ito yung nagiging uwang o salagubang. Pero malamang pare to uwang ano. Oo pare, huwag yan. Sa lagubong pare, maliliit lang. Tapos nakakain ako ng ganitong itsura, maliit lang siya. Yung nakukuha naman sa pakiling, yung sa pang sa tuyo naman ng sanga siya nakukuha. Ayan na, pare. Ulo ng uwang. Oo, uwang nga to. Uwang yan. Ganyang kalalaki. Maraming ganyan pare sa pinagganuhan ng buko. Sa buko pare.
lupa lang yun, ba't hindi may babalipan? Ayun, may lupa. Ay, matibay na pangin. Kaya rin sa bulto. Meron mabigat dyan. Hindi mo nakuha. Titingnan natin yung mabigat. Hindi natin sana. Lakas ang lugaw na ere. Sariwaya kaka! Sariwa ka? Tapos na po kami. Kami ay rarantsada na sa farm 2. Biyak naman namin yung tulos nung tatandaan na namin mga bagsak ng poste. Para pagka nakita yung post digger makapagdidigger kami. Baka naman, sana lumitaw na. Para. Dito sinalagyan ng paay. Hindi na. Malambot pare. Ha? Libre pare yan. Pagkakaroon na sira, nabuta. Nagsimula akong mag-farming ng ampalaya sa 3,000 square meter lang na lupa. Narkila namin dun sa San Carlos, yung dating farm 2. 3,000 square meter, 3 lata lang. Tapos medyo sinuwerte tayo, tumama tayo ng magandang presyo. Tapos sinubukan ko yung kalahati. Kumita rin naman pero hindi ganun kagaya nung una. Yung kay Saldi, pangalawa, 4,000 square meter. Yun, maganda-ganda kinita nun. Ngayon, sabi ko, nangangarap akong 1 hektarya. 1 hektaryang puro ampalaya. At ito, unti-unti, kung matutuloy, sana sa loloobin ng Panginoon, matutuloy. Unti-unti lang. Dito, 8,000 square meter, 8 lata. At kung hindi man magsasabay-sabay, ito isusunod namin tong balag na to. Tatamnan din natin ang buto yan doon sa gitna, sa hindi pa natamnan. Ililiis lang natin sa balag kagaya nito. Dito kami nagtanim ng 2 beses, isang buto, isang grafted. Dito tayo gagawa ng tudling sa gitna, tapos lalagyan na lang natin ng bukawi. Sulit na sulit yung balag natin. Eto, masaya ako kung matutuloy ito. Ang sarap sa pakiramdam, yung munting pangarap na 1 hektarya makukuha na natin. Kung matutuloy ito, halos 1 kalahating hektarya yung ampalaya natin. Pag by January siguro tutuloy natin to, pag pumipitas na tayo dito. Ito na yata sila. Andyan na sila. So kaya nagpapasalamat ako pa ulit sa Diyos dahil kahit pa paano naantabayanan tayo. Excited ako dito sa, for the first time, ito yung pinakamalaki naming tatam ng ampalaya. 8 lata. Usually kasi ang pinakamarami namin yan 4 at kalahati. Hindi magkasabayan, kaya hindi ko masasabing 8 lata. Magkasunod yan Ito sabay ito. Siguro by Monday pwede na tayo mag-start dito. Magtatayo na tayo ng kawayan. Uunahin natin yung kawayan paikot, tapos alambre para diretso. Ayun, tsaka natin isusunod yung bukawi. Pag naitayo na yon, pwede na tayong magbabad ng buto. At next week siguro, yung week din na yon, baka sakaling magtanim na tayo kung walang darating na bagyo. Sana wala. Malakas ang loob ko kasi meron tayong tatapunan ng tubig. Pumayag yung kapit bukid natin. Galing ako dun sa inyo. Bahay po namin. Oh, Doon kila tatay po. sa Barangay Hall.
Sa looban? Opo. O hindi ko alam eh. Magkano yung nakuha nyo? Nagbayad na ako doon sa tindahan eh. 490 po. Ha? 490. 490. 20,000 yung binayaran ko doon eh. Isang linggo. Anong na? Ha? Buto-buto. Sinigang? Oh, yeah. Yes. Napakalaking tulong sa akin ni Henyo kasi nung dati araw-araw ako pa nag-iisip ng ulam kung anong uulamin. Pinaubaya ako sa kanila kung anong gusto nyong ulamin, sige pili. Lulugaw sila kasi pagka umagang merong kailangang trabahuin ng maaga, sabi ko bumili na lang kayo ng luto para hindi tayo tanghaliin. Bibili na tayong buto. Excited ako eh. Pwede na nga. Excited ako. Pwede na yan. Paano na yan? Meron naman tayo palabakan. Pwede na tayo. Magpasa-is tayo para bilis ayos. Okay, pare. Monday bibili na ako para maibabad. Sabayan na. Sabayan na yan. Susukatin na namin yung sa gilid yan mamaya. Oo, pwede. Gagawa na kami panukat na. Tayo magdamit. Ayo nga. Alam mo siyang organic. Oo, may kasama ng ipa. Ayos. Oo. Pit yung ano dyan. Kami. Kahit tumabasa. Ayos. Kailangan natin kailangan ito. Oo nga pala guys, ito yung pantatabo namin. Hahaluan namin ng Puradan yan. Kasi merong mga maninira sa ilalim ng lupa. Pag bagong tanim, pinuputol nila. Kagaya ng papaya namin, di namin nalagyan. May mga naputol. Malalaki na, pinuputol pa. Yung cricket, langgam, o kung ano man yung nasa ilalim ng lupa. Yan, para sa mga interesado, kung plano nyong gumawa ng balag, yan, may matututunan po tayo dito. Ano to, yung lalagyan na namin ng tanda, yung mga pagitan, para butas na lang ng butas. Signal doon pare, may sukat daw. May tulos doon pare. Ayan pare pang sukat. Para dumuri lapis ganito na. O para matagsian na lang natin. Di pare sandal na pare. Sandal na pare. Po pagka nagbutas kami ng tataniman, hindi na po siya tatama rito sa poste. Ganito po yan, pagka magtatayo ng balag, uunahin natin yung mga poste, kawayan sa gilid, saka dito sa yung magkabilang gilid na yan, saka dito. Tapos ilalagay natin yung alambre paikot. Kahit yung dito sa gitna ilalagay na rin natin. Yun ang susundan natin ng bukawi. Tatapat lang natin sa alambre yung bukawi. Ayan. Ayan na po yung pinakapagitan namin. Kumuha lang kami ng panukat. Ito. Medyo basa pa. Pero yung tanda namin na yan, yan ang hukay natin para sa kawayan. Poste. Asahan natin dito sa gawin na to, itong tatlong tudling na to. Kagaya ng talong namin dati, mahina siyang mamunga kasi nasisilong eh. Hindi sila naaarawan.
Pero sana yung pagdating ng January, February, lilipat ulit yung araw doon para masisikatan din naman sila. Bukas pare, manghiram na tayong digger. Oo pa. Wala, yung digger natin nawala. Ako meron akong alam na hiraman ng digger, kaya lang Saan pare? hindi mapapahiram. Saan? Nasa hardware. Kaya tayo nung. Paaro kalawangin pag ginamit. Tayo ngayon yung nangihiram. Mula dyan pare, bibilangin ko na. O pare, bilangin mo na rin. Isa na yun eh. Isa na pare. 24! 24! Tours me. Pare. Dali lang pare, kukunin natin yan. Ako lang pare. Wala na yung panukat. So diyan din tayo babase sa mga ginawa nating tanda na yan kung ilang buto ang kailangan natin. So ano yan 49 times kada pagitan niya tatamnan ni Salde ng 4 na buto, times natin sa 4 equals 196 times natin sa 19 na tudling. Yan, 3,724 na buto ang kailangan natin. So, pasok nga dyan yung 8 lata. Meron man sobra, konti lang. Yung kalahating tubong tao. Pang mahigit kalahati yun. Hindi, binilang ko na ng buo yun eh. 20 tubling po. Hindi, sa 19 lang. 20 po yan. 20 ba yan? Ang 20 yung kalahati. 20 ba yan? So, tama. Sakto lang yung 8 lata natin. Meron man sobra panghulip. Isang piraso. Mga siguro 30 piraso, 50, mga ganun. Sakto lang. Magluluto po tayo ng sinigang na baboy. Ayan po natin. Sinigang na baboy sa gabi. Nalagyan po natin ng kapi. Gabi-gabi. Sibuyas. Kamatis. Sili. Grabe. Tapos na po. Dalawang punong kawayan yung katapat First class ring panserga na rin. Tatagalan ng buwan din ng kawasan niya. Kawayan na, paninirahan ng kompra din. Pare, titignan mo pare yung ano mo, baka mamaya may namirmis dyan eh. Alin pa? Mga ilalim na yan. Talim. Parang yung kung master pare. Ay, huwag matitisid yung ginagawa ko, sigurado. Tapos nung nawala yung pare, sorghum naman. Ayan tayo. Bandang uli, bumibili pa tayo ng sili. May sili. Kaya naman.
Pagtanim ulit kahit isang tray lang. Yun ba kasi nagbunot na sili doon sa natira? Kuya. Itong tinutuloy sa namin na to, nasa ano lang to, 100 piraso. Kukulangan pa tayo ng siguro 130 pa din, no? 130 order pa tayo, no? Biruin niya yan guys, magtutulis lang tayo pero ubos ang halos isang araw. Kaya yung napapanood nyo sa video yung gumagawa ng kubo na mag-isa lang siya, eh natatapos ka agad. Hindi totoo yun. Malamang yun isang buwan kung mag-isa ka. Ito magkano lang to, ha? Nagtutulis lang to, ubos sa isang araw. 100 piraso, putol pa yan. Kaya may mga kasamang editing skills yun, mga ganun eh. At maidagdag ko nga pala guys, itong pagitan namin ng pagitan namin itong poste ng kawayan at saka yung pagitan nito, halos pareho lang ang sukat niyan. Kung halimbawang 8 feet din ang pagitan nito, sukatin natin kung pareho to. Pwede nyong gawing 7 feet, pwede ring 9 feet, pero masyado nang maluwag yung 9 feet. 8. Ayan, sukatin natin dito. Ayan, pareho po yan. Kung 8 to, yung pagitan ng tudling, 8 excuse me, 8 feet din yung pagitan natin ng ng poste. Ayan, para may idea po kayo kung ano yung pagitan yan, yun din ang pagitan nun. Kaya lang ang diferensya nung medyo madalang kasi, maano yung balag, medyo pag may bunga na sa taas, yan katulad yan, medyo bababa siya ng konti kaysa dun sa 7 feet or 8 feet ang pagitan. Yung iba kasi nagtatayo niyan 9 feet hanggang 10 feet, pero yung 8 feet para sa amin sakto lang, kasi pagka madalang masyado yung pagitan, yun nga, mahina yung balag. Mas masinsin, mas maganda. Huwag na po kayong magtipid at kung minsan yun ang nagiging cause ng pagbagsak ng balag. Konting diferensya lang naman. Ito, nagpabili ko ng ulit, kalabasa. Namis ko yung masarap na bulaklak. Yung gisa lang nihin yung bulaklak nito, tsaka yung patola, kasarap. Tanim natin doon sa may plastic bags doon. Kalimutan namin natatanong yung buto ng ampalaya kung magkano. Naalala ko, nando ka sa malayo. Guys, pipitas po na kaming upo para bukas po yung patola naman. Diretso lang pare, trabaho. Pitasin na natin yung Dragon Balls pare. Oh pare, Ayan po, ang Dragon Balls. hindi ka bang buwi? Take! Ako'y wala ng tugo. Ayan guys, dumami na naman po ang bunga ng upo ni Pare Salde.
Ayun, yung patol at upo magkasama. Ngayon, baligtad na po magiging sitwasyon yan. Pagpitas na lang yung sisingit natin. Mag-uumpisa na po tayo sa ating ampalaya. No, namunga na po ng patola. Upo. Malaki ng bunga, guys. Wow. Pare, tataba ng bunga, oh. Pare, no? Malaki. Malaki yan. Okay. Nag-over the bakod kasi, pare. Go over the bakod. Pare, kinukuha sa'yo eh. Guys, oh, malaki. Iya, bigat. Guys, tapos na po kami. Yan ba yung malaki trek? Ito yan. Ang ganda. Tatlong hakbang pa. Oh. Ay, kaganda. Tumubong pa ko, pare. Nasa, ano? Pakwan ba yung tinanong natin yan, Milon? Pakwan niya. Ito yan, oh, may tumubong. Kaya mo siya. Hindi ka naman sa gitna yung kalabasa. Okay na pare yung napakabukat. Tumubuhin daw sa loob, ano? Pero masusunog pa yan, mauupuan lang yun. Nakakapal lang. Ihulog ko lang. Oo. Ang ating pakuan, naging kalabasa. Buto ng kalabasa. Kahit paano yan pare. Ayan na, ano yan o? Pakuan niya pa. Ayos lang sa ampalaya rin tayo ng butas. Kaya tatabi natin yan para paggamit. Guys, salamat. Salamat. Bye din.